Sumainyo ang Panginoon. Napakaliit ng iyong pananampalataya. Ito yung sabi ni Jesus kay Pedro, na kung tutuusin, makita natin na alin. Si Pedro ay kasama ni Jesus. Siya ang itinuturing na pinakapinuno ng 12 alagad. At kung tutuusin po, yung paglakad ni Jesus sa tubig ay katatapos lamang gumawa pa ng isang himala si Jesus. Ano yung kanyang ginawa? Yung pagpaparami ng tinapay at mga isda na nagpapusog sa 5,000 lalaki at marami ang sumobra. So bahagi kung tutuusin ay nakasaksi si Pedro kasama ng mga alagad na mga sunod-sunod na mga malalaking himala. Pero ang sabi pa rin ni Jesus kay Pedro ay napakaliit ng iyong pananampalataya. Gaano kaya kaliit? Alam niyo, sabi nga ni Jesus, kung mayroon lang kayong pananampalataya na katulad ng sinliit ng butil ng mustasa. Kung kita naman na siguro niyo kung gaano kaliit yung butil ng mustasa. Napakaliit nun. Bahagi ho. Pero ito, si Pedro ay sinabihan pa na napakaliit ng iyong pananampalataya. So ang ating pagninilay ay hindi question of faith. Hindi ito katanungan kung may pananampalataya ka ba o wala. Ito ay katanungan tungkol sa nasumasagot natin. Gaano kaliit o gaano kalaki ang iyong pananampalataya. At nawa, makita natin na nawa tayo ay lumago sa pananampalataya. Sa paanong pamaraan? Una, makita natin na ang pananampalataya ay isang biyaya ng Diyos. Ba't ka nananalig sa Diyos? Hindi gawa mo. Hindi sapagkat matalino ka. Hindi sapagkat mayaman ka. Hindi sapagkat marami kang ginagawang kabutihan. Ngunit higit at una sa lahat ay alin? Ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ginawa yung huwag natin kalimutan. Ang pananampalataya ay unang at higit sa lahat ay biyaya ng Diyos. Bahagi ho, napakahalaga. Kaya tayo nananalig kay Jesus sapagat binigyan tayo ng pananampalataya. Yun ay regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sana marunong tayo palaging magpasalamat sa biyaya ng pananampalataya. Sapagkat ipinagkaloob ito ng buong may kapal. At sana huwag tayo matapos sa pagpapasalamat sa biyaya ng pananampalataya at ng mga kasama nitong pagpapala para sa bawat isa sa atin. Nakuntusin, tinanggap na natin. Kailan ba? Sabi nga natin, mula nung tayo ininyagan. Kaya nga, tutusin mo, napaka symbolic yung biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos mula nung tayo ay ininyagan. Biro mo yun, bata. Kaya nga para sa ibang sekta, ay big deal yung pagbibinyag sa bata. Big deal sa kanila yun. Sabi, bata pa lang yan
Paano ba kayo makasasagot yan? Kasi nga, yun ang una eh. No? Yung pananampalataya ay isang biyaya na galing sa Diyos. Na kung tusin, ay higit na ipinakita kahit na sa isang bata ay ipinagkakaloob ng Diyos. Hindi ka binigyan ng biyaya na ito sapagkat ikaw ay deserving. No? Ngunit alin, ito ay pinagkaloob ng Diyos. Hindi sapagkat may ginawa ka, ngunit ito ay galing sa Diyos. Pangalawa, yung sinatawag natin response, dito ngayon papasok sa pangalawa. No? Sabi nga natin, no? May kaakibat itong responsibility ng pagkilos natin. Pero ang una din natin, yung isang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Pero tayo, kinakailangan natin na rin tugunan, pahalagahan, pagkaingatan, at kung maaari na din, payabungin, palaguin, palakasin. Bahagi ho na huwag natin kalimutan. Pero yun yung response natin. Kinakailangan na may responsibilidad tayo na kaakibat ng pananampalataya na ito. Yan yung pagtugon natin na ating muling pinagtitibay sa ating buhay sa daigdig na ito. At palagi natin kino-confirm, pinatutunayan, pinapahayag. Pero huwag natin kalimutan natin, ito ay isang pagtugon natin sa biyaya na ipinagkaloob ng Poong ni Kapal. Kaya nga every Sunday, dinadasal natin yung sumasampalataya. Kinikilala natin yung biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Pero yun, kinakailangan natin itong palaguin. May responsibilidad na tayo kaakibat na kinakailangan sa katuparan. At isang biyaya na huwag natin kalimutan niya rin. Sabi nga natin, isa ko sa mga Latin na kasabihan na palagi kong binabanggit, ano yun? Fides warens intellectum. Faith seeking understanding. Yung pananampalataya natin ay isang pananampalatayang nag-aanap ng pagkaunawa. Naunawaan ba natin yung ating pananampalataya? Naintindihan ba natin yung kaakibat ng ating pananampalataya? Dapat maliwanag mo sa atin natin, gumagawa tayo ng pagkilos na nauunawaan natin yung ating pananampalataya. Kaya nga sinasabi ng simbahan natin, you go to church every Sunday. Bakit? Para tayo hindi na maliwanagan. Paano natin maintindihan yung ating pananampalataya? Kung iba yung kaharap natin, baka puro TV lang. Hindi, bahagi ho na makita natin. Hindi lang ho sa pamagitan ng TV, kasi yung pananampalataya natin hindi saan, sa pagkatao ni Jesus. Na higit na ipinapakita sa loob ng banal na pagdiriwang ng isa. An encounter with God. Bahagi ho. Pangatlo, itong pananampalataya na ito ay pinagyayabong. Paano magpagyayabong? Paano mapalalaki? Sabi na natin, kaya kalimitan sinasabi ko na hindi na dapat lang katulad ng nakaraang taon o kahapon. Kinakailangan ito ay mayroong paglago. Tatlong pagkilos. Una ay acts of piety. Mga gawain ng kabanalan. Si Jesus, nakita natin sa Ebanghelyo natin, nagdasal. Acts of piety. Patuloy tayong manalangin. Yung every Sunday, Pero yung mga iba pa mga devotion natin, sana magkaroon tayo ng devotion. Yung ating paanyaya rin doon sa banal na sakramento sa altar, yung ating Eucharistic Adoration Chapel, yung makapaglaan kayo ng 1 oras sa banal na sakramento sa altar, acts of piety yun.
O kahit na magdasal kayo ng Santo Rosario every night. Acts of piety, renew yun. Pero ang malagay rin, ay maglagay kayo ng isang debosyon kahit gaano kalaki o maliit. Pero constant. Kaya pwedeng Divine Mercy, 3 o'clock habit. Every 3 o'clock. It could be weekly, it could be daily or monthly. Huwag lang masyadong yearly. Kasi medyo kapag yearly ay medyo hindi mo masasabi talagang devotion yun. Pero yun, acts of piety. Pangalawa, acts of charity. Kawang-gawa. Tumulong tayo sa ating kapwa. Bahagi anumang klase ng tulong in terms of pera, pagkain, serbisyo, pwede yun yung may tulungan. Hindi lang sa pagtatakbo kayo ng kapitan, kundi kaya ay ng anumang klase ng posisyon sa lipunang ginagalawan natin. Pwedeng pagkasama, pero sana makita natin kaya mo ginagawa ito ay gawa ng pananampalataya. Hindi lamang sapagkat may naghihintay na kapalit o boto, bahagi pero napakahalaga yung acts of charity. Marami yung pagkilos sa pwede natin bigyan ng higit na pagpapahalaga na pwede tayong makatulong sa kapwa. Pangatlo, acts of sacrifice. Pwede yung pagbunta nyo rito, instead na kayo mag-tricycle, pwede maglakad na lang kayo. Ialay niyo sa Diyos. Ngayong panahon na ito, hindi uso yung sakripisyo. Ang uso kayo indulge yourself. Magpakasaya ka. Yan ang tema na palagi ibinibigay. Kaya kung minsan, makita natin kababaw yung stress, yung kung paano natin labanan ng stress. Kasi bakit? Hindi tayo marunong magsakripisyo Pero yung taong marunong magsakripisyo, malakas yung panlaban niya ng stress. Kasi bakit? Kaya niyang magsakripisyo Huwag natin kalimutan. Matuto tayong magsakripisyo ialay natin sa Diyos. Hindi pwedeng walang sakripisyo kasi yan yung symbol of the cross. Pag nasakripisyo, tulad natin kay Jesus. Pero ano yung masabi natin? Hindi lang basta sakripisyo. Mayroong paghahandog. Nagsasakripisyo ka kasi inihahandog mo higit sa lahat. Pwedeng sa Diyos. Pwedeng sa mga kamag-anak mo na namatay. Sa mga kamag-anak mo na may sakit. Bahagi yun na kung saan ay makita natin. Pero napakahalaga po yung acts of sacrifice. Itong tatlong ito. Ito po ay patuloy na pwedeng makatulong sa atin para mapalago natin yung ating pananampalataya. Acts of charity, acts of piety, acts of sacrifice. So, ito po yung hamon na binibigay ko po sa inyo. Una, kilalanin ninyo na ang pananampalataya ay isang biyaya ng Diyos. Kaya huwag tayong tumigil sa pasasalamat sa biyaya ng pananampalataya. Pangalawa, ito ay may kaakibat na responsibilidad. Kinakailangan sa terminolohiya na ginagamit ngayon ng mga kabataan na magpatotoo tayo na tayo ay tunay na mga mananampalataya ni Kristo. Pangatlo, para ito lumago, matuto tayo ng acts of charity, acts of piety, and acts of sacrifice.